Magandang araw po sa inyong lahat. Yes, sabi po sa 1 Peter 5 verse 9, resist him standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Kaya magsitayo po tayong lahat upang manalangin. Prayer. God, we thank you for this day and the opportunity to gather in your presence. We ask for your blessing upon the service and upon all who worship here. Open our hearts and minds to receive your message. May your Holy Spirit guide us and fill us with peace. In Jesus' name we pray, Amen. Sige. Magandang umaga sa lahat. Morning. Good morning. Morning. God is good. All the time. And all the time. God is good. Okay. Sabi sa awit o Psalms 133:1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid ang nagkakaligsan, laging sama-sama na magkakapatid. Kaya habang kinakamusta natin ang bawat isa, kantahin natin, halina't sama-sama. Ikaw
Isaiah 7:22, Kaya't ikaw ay dakila, O Panginoong Diyos, sapagkat walang daya mo, o may ibang Diyos pa bukod sa iyo, ayon sa lahat ng aming naririnig, ng aming mga kapatid. Gawin natin walang Ngunit huwag kayong magbabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo.
lalaban ng mga bansa at gayon din naman ang mga kaharian. Pagkakaroon ng igutong at pilindol sa mga iba. Verse 8, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupuotan kayo lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang mahirapan at patayin. Ngayon po'y patuloy sa patuloy sa Panginoon. Gawin po natin ang Crown with Many Crowns. Crown him with many crowns, ready sing. Crown him with many crowns, the love upon his throne. Our crowning heavenly content growth, all music by his song. Awake my soul and sing of him who died for me. And bearing us your matchless King through all eternity. God in the Lord of love, with darkness and sun, which could yet be single above, in beauty glorified, no angel in the sky can fully bear us down, but downward answers were behind a mystery so bright. Round in the Lord of God, the triumph o'er the grave, and goes victorious to the sky. For those he came to save, his glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that can be done. Found in the Lord of men, one with the Father known, one with the Spirit through him gift, from yonder glorious throne to the endless grace, poured out for us has died. Be thou, O Lord, true and this place, adore and magnify. For our call to worship, Ephesians 6, verse 11. Isuot ninyo ang buong kasuot ng pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Tayo po ay manalangin. Sa muli Panginoon, kami nagpapasalamat sa oras nito. We thank you, Lord, sa lakas na ibinibigay mo sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming pagpapatuloy sa aming gawain. Patuloy mo buksan ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, hindi po sa
amin pong tatalakay pag-aaral sa umaga. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na wala pa sa lugar nito, Panginoon, kung sila nang patungo dito, ingatan po sila, patuloy silang marating ng ayos at ligtas. Ikaw din po ang patuloy na bibigay sa amin ng heavenly wisdom, Panginoon, upang patuloy namin maintindihan ang nais mong iparating sa amin. Maging ang aming bansa, Panginoon, patuloy po namin nilalapit sa iyo sa umagang ito. Nawa ay makalaya po ang aming bansa sa anumang kagumanyahan, Panginoon. Nawa ang iyong kaparaanan kung saan nangyari. Alam ko, Panginoon, may plano ka sa aming bayan, O Diyos. Maging sa lugar, Panginoon, ng mga salanta, Panginoon, ng lindol. Alam po namin, Panginoon, na hindi ito namin dapat pagtakahan sapagkat ayon po sa iyong mga salita, ito ay magaganap. Ito ay mangyayari, Panginoon. Ito ay hindi po namin napipigilan kahit ano pa ang gawin ng tao. Alam po namin na mangyayari ito sapagkat ito, Panginoon, ay tanda ng iyong muling pagparito. Sapagkat nasaad sa iyong kasulatan na magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng paglalaban-laban, magkakaroon ng malalakas na mga lindol, magkakaroon ng mga sakuna ng Diyos. Alam po namin ang lahat ng ito ay nakatakda at wala kaming kakayahan, Panginoon, na ito ay pigilin. Wala kaming kakayahan na ito ay kontrolin, Panginoon, sapagkat ito ay nasusulat. Ang tali lamang po namin hanggang, Panginoon, ay kami ay iyong pagtapatin na sa pagdating ng mga kalamidad na ito, ang iyong mga anak ay patuloy na magligtas, Panginoon. Ibig ang mga mahal namin sa buhay at habang hindi pa uli ang lahat, nawa, Panginoon, ang mga tao ay makakilala sa iyo, Panginoon. Nawa ang mga tao makakarinig ng iyong mga salita ay sumampalataya at kumilala sa iyo bilang Panginoon. Upang nasa ganon na Diyos, kami ay magkaroon ng lakas ng loob, Panginoon. Kami po ay itago mo sa iyong mga kamay at ihanda sa mga bagay na pangyayari ito. Nawa, bago ito ang mangyari, Panginoon, kami iyong mga anak ay iyon na, Panginoon, iningatan, iyon na kami inihanda sa mga bagay nito. Nawa, sa iyong uling pagbabalik, kami maabutan mo na nakapaghanda na kami, Panginoon, na kami handang marap sa iyong Diyos sapagkat itong nangyayari sa aming bansa, alam po namin na ito yung tanda na ikaw ay malapit ng dumating. Panginoon, ihanda mo po ang aming sarili, ang aming maglilingkod, maging ang aming Panginoon pagharap sa mga panganib na aming pagkakahanapin at babalitaan. Sapagkat ang lahat ng ito ay nakasulat at wala nga po kami kakayahan, hindi kami, Panginoon, ay magtiwala at manalig sa iyong pagliligtas na bago, Panginoon, dumating ang lahat, ikaw ay darating na upang kami ay luluhod, Panginoon. Nawa ang bawat isang nakasama kung saan ka naroon ng Diyos. Kung maabutan mo bawat isa, inaghihintay po sa iyo. Kaya Lord, sa umaga nito, kami nagpapasalamat, mayroon kami lakas na taglay, mayroon kami, Panginoon, bagong buhay na iyong kaloob. At nawa, ang buhay na ito, ang lakas na ito, ang nakapagbigay pa po sa iyo. Ito po ang aming samang-dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. No, tunay na siya ay laging nagre-remind sa atin. No, sa panahon natin ngayon, unti-unti nang nangyayari yung mga nakasulat sa Biblia. No, unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan ang mga bagay na nakasulat doon. At nawa, yan po ay isang tanda na tayo ay pinaghahanda na ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. So, ganun pa man ay magpatuloy tayo sa paglilingkod at patuloy natin siyang bigyan ng kapurihan, anuman ang sitwasyon, anuman yung nangyayari sa ating paligid. Patuloy tayong panalangin na mayroon kawing miracle at Panginoon sa bawat buhay po natin. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, ang ating pong topic ay masasabi, why spiritual is important. So, napakahalaga po na maintindihan natin bakit napakahalaga sa isang Kristiyano kung siya ay spiritual. No, sapagkat ang pagiging spiritual po natin ay maraming benepisyo, maraming maidudulot sa ating kabutihan, at isa dyan ay yung lalo tayong mapalapit sa Panginoon.
At higit sa lahat ay maging handa tayo sa lahat ng gawa ng kaaway. So, ang ating context na ginamit sa aklat ko ng James chapter 4 verse 7 o sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 7, buksan po natin ang ating mga Bible at inaakilaan ko po kayong tumayo po pansamantali bilang pagbibigay galang po sa salita ng Diyos na atin pong babasahin dito po sa James 4:7. Mag-aaral po ang ating cellphone. So, nakasulat po ba? Hindi natin nakasulat. Nagamit natin sa cellphone. Dati man lang, pero naman yung Bible, nagamit natin sa cellphone. Sinasabi mo dito sa James chapter 4:7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos at labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Purihin po ang salita ng Diyos at tayo po itadama na sa atin pong pag-aaral sa umaga ito. Ang nagsasabi pong biglang pong ayos talaga. Ayan. So, ayun. Why spiritual is important? So sabi po doon sa ating binasa, so labanan ng diablo at lalayuan nila kayo. Sabi doon, pasakop tayo sa Diyos at labanan natin lahat ng gawa ng kaaway. Sa labanang spiritual, kinakailangan tayo may sapat na kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon upang malabanan natin ang mga gawa ng kaaway. Kaya napakahalaga ang ating pagiging spiritual. So napaka-importante po yung ating pagiging spiritual na active yung ating spiritual mindset, yung ating isip ay patuloy na active at yung ating puso upang ma-discern natin yung mga gawa o taktika ng kaaway. Kasi minsan yung kaaway po ay nagdudulot sa atin ng panlilinlang na minsan, akala natin ay mabuti, akala natin ay para sa kaibubuti natin, yung pala ay aantok sa kapahamakan. Kaya ito pong malalang diablo ay dapat nating labanan upang tayo ay maging handa. Ngunit, paano natin ito lalabanan kung tayo po ay hindi prepare? Kaya sabi po ni Santiago, pasakop kayo sa Diyos. It means, tayo ay laging spiritually, lagi po tayong nagpapasakop sa Panginoon. So number 1 point po natin, sabi din, yung pagiging spiritual po natin ay una, ito ang kagandahang may dudulot po nito sa atin is number 1, sabi dito ay it connects you with God. So, lagi po tayong, kaya doon sabi ni Santiago, lagi kayong pasakop o lagi kayong mag-connect sa Panginoon upang magkaroon kayo ng lakas na malangan yung mga pandarayan ng kaaway. Na malangan na tayo ay, alam niyo po yung takot, isa po yan sa sandata ni Satan, na siya pong minsan ay nilalagay niya sa ating dibdib, sa ating puso, upang tayo na-paralyze. Sapagkat yung takot, kapag yan po ay namayani sa atin, napaparalyze po tayo. Sa literal na takot, kapag tayo ay natakot sa mga inkanto, maligno, duwende, di ba, minsan hindi tayo makakilos, napaparalyze tayo sa sobrang takot. Spiritually speaking, kapag tayo yung paralyze, nadulot dito, ibig sabihin, napaparalyze tayo, hindi natin magagawa yung pinapagawa sa atin ng Diyos kasi takot tayo. Like for example, sa pag-share ng gospel, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kapag nahiya ka, kapag natakot ka sa tao, paralyze. Kahit marami kang alam, kahit galing ka sa discipleship training, pero yung sarili natin ay hindi natin mapaglabanan yung fear o yung takot, yan po'y mag-aantong sa atin sa pagiging paralisado.
Kaya sabi ni Santiago, pasakot kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. So, ibig sabihin, hindi siya magtatagumpay. Ibig sabihin, maaari nang bigyan tayo ng takot, hiya, at hindi tayo pwedeng manatili doon kasi ang Panginoon ay nakagayad sa atin. Kaya napakahalaga mga kapatid, na sa buhay po natin, alisin natin ang takot, pasakot tayo sa Panginoon upang tayo ay hindi maparalyze. Hindi lang sa pag-share ng gospel, even sa pagkakaroon natin ng good testimony. Kapag tayo mo ay naiyak o natakot na ipatayuan o mag-stand na tayo ay Christian, na tayo ay anak ng Diyos, na tayo binago ng Diyos, kapag nahiya tayo sa mga tao na ipakita yung ating tunay na kalagayan bilang isang Kristiyano, ano po yung nangyayari? Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na nagkukontrol po tayo o nakikipagsanayon na lang tayo dahil natatakot tayo na sabihan na tayo ay parang mga banal. So isang problema po ng Kristiyano ay hindi siya makastand. Hindi siya makatayo sa sitwasyon na pagiging isang banal o pagiging isang pagiging mabuti kapag maraming taong nakapaligid sa kanya. Kaya ano po yung sabi ng Romans 12? Mag-iba na kayo ng pag-iisip. Huwag kayong makisama sa takbo ng sanlibutan. Ngunit kapag tayo natakot at nahiya na tumayo bilang isang anak ng Diyos sa maraming tao, ano po yung nangyayari? So hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Kaya po minsan nandun pa rin tayo sa sitwasyon na alipin pa rin tayo ng kasalanan, alipin pa rin tayo ng kasamaan kasi nakakompromiso yung ating pananampalataya dahil hindi natin kayang tumayo sa kabutihan sapagkat nahihiya tayo na tawagin banal o kaya natatakot tayo na ipatotoo si Kristo. Kaya ang nangyayari sa buhay natin, hindi tayo makalakad. Kaya sabi ni Santiago, pasakot kayo sa Diyos. And then yung sabi ng ating outline, it's connect with God. No, yung pagiging spiritual ay nagkukunik sa atin sa Panginoon. Ang pagiging konektado natin sa Panginoon palagi, ang siyang magbubukas sa atin ng ating faith o pananampalataya at magpapalawak ng ating desire na siya ay makilala siya at mapaglingkuran. So ito po yung dulot nito, na ang pagiging konektado natin sa Panginoon ay magpapalawak. Una, magpapalawak ng ating desire o hindi tayo makukontento mga kapatid na nandito lang tayo, kundi lalawakan natin yung ating pagdidesire na siya ay mapaglingkuran pa. So mawawala yung takot, mawawala yung iyak dahil ang dinidesire natin ay masigit pa natin siyang mapapaglingkuran. At higit sa lahat, ito'y magpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya yun yung sabi ni Santiago dito. Kasakot kayo lagi sa Panginoon. Sapagkat kung yung isang Kristiyano o yung isang mananampalataya ay hindi laging spiritual, hindi laging nagpapasakot, doon po nagkakaroon ng pagkakataon ng kaaway na sirain tayo nang hindi natin nalalaman. So kaya, mag-ingat po tayo sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos and then subject po tayo ng kaaway upang tayo ay hindi makapamuhay na may kabanalan. Ang gusto ng diablo, mamuhay pa rin tayo doon sa dating nating buhay. Ayaw ng diablo na tayo ay mabago sapagkat ayaw niyang maagaw niya tayo ng Diyos sa Kanya. Sapagkat tayo po ay sa totoong sitwasyon po natin o kalagayan, tayo po ay pag-aaral ni Satanas. Noon, kaya nga po kung ano yung gusto niya, kapag gusto niya magnakaw tayo, kapag gusto niya sirain natin yung katawan natin sa pamamagitan ng mga drugs, sa pamamagitan ng mga bagay na hindi kaya sa ating pisikal, kahit na alam natin masama, kahit na alam natin magdudulot ito ng pangit sa ating katawang pisikal, kahit na alam natin na someday masisira yung utak mo, papayat ka kapag drugs ka, kahit alam mo na pwede kang makapatay, alam mo na masisira ang pamilya mo, pero patuloy pa rin natin itong ginagawa sapagkat tayo po ay kapos o bondage ng kasalanan ni Satan. But salamat po sa grace ng Lord, natagpuan tayo ng Panginoon, kinilala natin siya bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas, at yung bondage na yun, pagkagapo sa atin ng kasalanan, ay nakalag sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya yung lahat ng Christian o yung lahat ng followers ni Jesus, lahat ng tumanggap kay Jesus, kinakailangan nakakonect.
Kasi hindi po tayo titigilan ng diablo hanggat hindi tayo nawawasak. Kaya itong pagiging connect natin sa Panginoon, yung palagi natin konektado sa Lord, yung lagi kayo nag-pray, lagi malapit kayo ng Panginoon, lalayo ang diablo sa inyo sapagkat hindi na kaya ang power ng Diyos na nasa iyo. Kaya lamang siya nagkakaroon ng puwang sa atin kapag tayo ay nanghina. Sapagkat sabi na ang paglalarawan ng Bible sa kanya ay katulad siya ng 1,000,000 na nag-umatungal na naghahanap ng masisila. It means naghahanap siya ng mga Christians na laging nanghihina, hindi nag-pray, hindi nag-devotion, hindi nagbabasa ng Biblia. Yun yung subject ni Satan. At yun po yung para alisin na nawawasakin na tayo, even yung ating family, even yung ating relationship with God, relasyon natin sa ating asawa, relasyon natin sa ating mga anak. Kapag hindi tayo naging maingat, akala natin normal lang na kayo ay nag-aaway, akala ninyo normal lang na kayo ay nagsusumbatan, akala natin normal lang na tayo ay nagkakaroon ng galit o sama ng loob. Yun po ay isang paraan ni Satan at panlilinglan ni Satan upang masira ang iyong pagiging isang Kristiyano. Kaya dapat lagi po tayong makakulit at dapat lagi natin nilalabanan ng diablo. Number 2, sabi dito, it is an able victory over sin and the flesh. Sa ating likas na kahinaan, ang Panginoon ang siyang nagpapalakas sa atin. So, tayo ay likas na mahina mga kapatid. Wala tayong strength, wala tayong lakas para tayo ay magtagumpay sa ating kailangan. Minsan na yung sarili lang natin mismo, ang hirap tuntulin, ang hirap supilin yung kagustuhan ng ating sarili. Yung sarili minsan, ito yung pinakamatinding kaaway natin. Ano ba yung gusto ng sarili natin? Gusto lang nito matulog, kumain, mag-enjoy, ano pa? Lahat ng kasiyahan gusto ng ating katawang pisikal. Ito yung pinasusutin sa atin ng Panginoon na kapag tayo po ay nakakilala sa Kanya, kailangan pakontrol natin yung ating sarili, kailangan ipakontrol natin dito sa Panginoon. Sa likas natin kahinaan, yung Panginoon po yung magbibigay ng lakas sa atin upang mapaglabanan natin yung kahinaan ng ating sarili. And then hindi lang yan, yung ating mga priorities sa buhay. Minsan, ano po yung magiging priority natin? Dapat malaman natin, ang first priority po natin ay ang ating Panginoon. Pero minsan, sa situation, yun po yung gusto ng Panginoon na siya lagi yung priority. Pero alam niyo po ba, maraming kalaban ng Panginoon sa buhay natin. Una, yung pamilya natin, siyempre, kailangan natin, kahit alam natin na dapat natin unahin si Lord, ba't una pa rin yung family natin? Kasi alam niyo kung bakit? Nag-serve nga tayo sa Panginoon, kung wala namang makain yung family mo, naglilingkod nga tayo sa Panginoon, pero kapos naman tayo sa pera, hindi naman natin mabili yung gusto ng mga anak natin, hindi natin mapag-aral, dahil wala tayo, puro tayo church. So even our family, kahit yung pamilya natin, kalaban natin sa Panginoon, sapagkat mas gustuin man natin unahin yung Panginoon, pero nagiging first pa rin yung family natin kasi napaka-importante at ito rin ay kalooban ng Diyos na maging maayos ang buhay natin. Kaya sa pagdating po ng ating kahinaan, hindi po tayo yung nag-overcome nito, kundi yung Panginoon, binibigyan na tayo ng lakas upang tayo po ay tumatag, tayo ay maging malakas dahil po pinagkakalooban tayo ng Panginoon. And number 3, yung pagiging spiritual natin ay sabi dito, it's power to your ministry. No? Nagbibigay din ito ng lakas sa iyong sa iyong ministry sa Panginoon. Sa ating ministry, binibigyan na tayo ng lakas upang magawa natin ang ministry na pinagkatiwala niya sa atin. Sapagkat pag hindi malakas ang ating spiritual na kalagayan, tiyak na tayo ay magiging irresponsibleng katiwala ng kanyang gawain. Amen? Kapag hindi po tayo malakas yung spiritual natin, sabi ko nga, ang gusto ng ating physical, matulog, mag-enjoy, magpakasaya, yan yung normal na gusto natin. Makipag-chismisan sa mga kaibigan, makipagpintuhan, makipagmamasyal sa mall, yan yung mga nagpapasaya sa atin. Kapag hindi malakas yung ating spiritual, so hindi po natin magagawa yung mga ministry na pinagkatiwala sa atin. And then ano po yung mangyayari sa atin? Magiging
magiging irresponsible tayo o irresponsable katiwala ng Panginoon. No? Sapagkat yung ministry, hindi naman yung pastor talaga yung naglagay sa iyo dyan. Yan ay ibinigay ng Panginoon sa iyo upang alagaan mo, mahalin mo, gawin mo yung trabaho mo as a servant ng Panginoon. Bilang kung ano man yung ministry yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Like for example, ikaw ay sa music ministry, so mahalin mo yon, pahalagahan mo yon, at gawin mo yon ang may kalakasan, may kasiyahan sa iyong puso. Kaya kailangan na malakas tayo spiritually. Sapagkat kung hindi po magiging malakas yung ating spiritual, ano yung sabi ng ating topic? Magiging irresponsable katiwala tayo ng kanyang gawain. At yan po yung gusto ni Satanas. Even nga sa pamilya natin, gusto ni Satan talaga ayaw yung nagmamahalan yung pamilya natin. Kaya yung pamilya Kristiyano, mag-ingat po talaga tayo. Dobling ingat po talaga tayo. Kasi kapag Christian tayo, mga kapatid, unang-unang wawasakin niya yung family natin. Kasi ayaw ng Diablo na yung mismong family natin ay maging isang buhay na patotoo, na kapag yung pamilya pa lang nagsiserve sa kanya is masaya, halos walang problema, mayroong pagmamahalan, may pagsusunuran, may paggagalangan. So ayaw ni Satan yan. Kaya minsan yung padre de pamilya, papainan niya ng sexing babae, papainan niya ng malaking pera, papainan niya na kung hindi malakas yung ating spiritual na kalagayan, matatangay tayo. Sapagkat ano po yung kahinaan ng tao? Ang kahinaan po ng mga lalaki is babae, ang mga babae is lalaki. So kapag kung tayo mahina, pwedeng masira sa isang iglap yung masayang pamilya mo. Hindi kung hindi man yung kahinaan mo, halimbawa yung kahinaan mo, yung grabe ka magalit, nagwawasa ka, nananakit ka ng pamilya mo. So pag ganun po yung ating yung kahinaan na nasa atin, yun yung tatargetin ni Satan. Araw-araw na lang babatripin ka niya, araw-araw na lang gagalitin ka niya. Even yung asawa mo pwedeng gamitin, yung anak mo pwedeng gamitin. At kapag hindi po tayo naging aware sa po pwedeng mangyari, kung pwedeng sa isang itlog, mawasa yung masayang yung pamilya sapagkat mapupuno po tayo ng galit. Kaya sabi dito, hindi lang tayo magiging responsable sa ministry, even sa ating pamilya, maaaring magiging responsable tayo. Kasi ayaw talaga ng Diablo na tayo po ay maging masaya sapagkat gusto niya po na yung buhay ng mga tao is wasak. Kaya mapapansin nga natin, di ba, na karamihan, mga kabataan, kapag wala sa Panginoon, tingnan nyo yung kanilang nagiging buhay. Maaga pa lang, may mga anak na, maaga pa lang, nag-aasawa na sila. Kasi hindi ko talaga kaya ng magulang yung mga anak na yun, kasi sa ating generation. Kaya, dubligin nga tayo bilang mga mananampalataya kasi hindi po titigil si Satan na tayo ay masakin. Pero kung tayo po ay malakas at laging nagpapasakop sa Kanya, ano yung sabi ng Bible? Lalayuan niya kayo. Kaya, be aware. Lagi tayo maging aware. As a Christian, punuin natin yung sambayan natin ng prayer, devotions, and then kayong family, laging mag-devotion, lagi kayong mag-aral ng salita ng Diyos, lagi kayong manalangin, upang yung puso natin ay maging magaan, maliwalas yung isip natin, sapagkat kung hindi tayo magiging ganun, kung hindi tayo magiging spiritual, yung Diablo is parang lion na umaalipin lang sa ating tahanan, sa iyong sariling buhay spiritual, aantayin niya na magandap yung spiritual life mo, hindi doon siya papasok. Kasi ayaw niyang maging totoo si Kristo sa atin. Number 4, sabi dito, it reveals divine purpose. Ang pagiging spiritual natin ay nagbibigay sa atin ng pang-unawa sa mga salita ng Diyos at nagbibigay sa atin ng sapat na kaalaman tungkol sa mga plano niya sa buhay natin upang tayo ay hindi maligaw ng kaaway. So ano po yung sabi dito, it reveals the divine purpose. So ipinapakita ng Diyos kapag tayo yung spiritual, makikita natin
may re-reveal sa atin ng Diyos yung mga magagandang purpose niya sa buhay natin, yung mga magandang plano niya, nakikita natin, magkakaroon tayo ng pag-unawa sa kanyang mga salita. Kaya kung minsan pansinin nyo, kapag tayo yung nagbabasa ng Bible, inaantok tayo. Sino yung naka-experience dito? Nung bago-baguhan pa lang akong Christian, lagi akong nagbabasa ng Bible. Hindi naman ako inaantok nung hindi ko pa binubuklat yung Bible. Pero nung binubuklat ko na siya, ang tindi ng antok ko. May mga pagkakataon nga po na nakakatulog ako na yung Biblia ay nakakatulog na sa dibdib ko. Hindi ko alam na nakatulog pala ako ang verse na kaya yun. Kaya, yung makita ko yun, bawat ganun, bawat umaga, pag magbabasa ako ng Bible, may mga nangyayari hindi maganda. May mga inaanto ka, pag naisip mong magpasa ng Bible, nagiging abala pa sa ibang bagay. No? Kaya kailangan natin imitin. Every Sunday, ano ba yung nangyayari sa inyo? Minsan kapag mag-church na lang, may mga ibang Kristyano sa mga maglalaba, magpapaikot sa washing, alam na Sunday. Diba? May mga Kristyano na tatanggap ng mga appointment, alam na Sunday, sila yun, tapos mag-i-excuse sila sa pastor. Magchat-chat, kasi mayroon ko dito sa office, mayroon ko dito pastor. So, ano ba yung magagawa ng pastor kundi pag-pray kayo? Pero, ang higit na may accountability is tayo. Dahil alam natin Sunday is for the Lord. Wala nang issue dyan, wala nang usap-usapan dyan, wala nang excuse dyan. Sunday is for the Lord, period. Wala na po dapat dyan hassle. Tanggihan mo, kapag may nag-alok, tanggihan mo. Mananambahan ako sa Panginoon eh. Tapatin mo yung kausap mo. Mag-excuse tayo kung pinakailangan kasi mas mahalaga ang pagsamba kaysa sa anumang bagay. Kasi once na pinahalagahan mo yung iba ng higit sa Diyos, ibig sabihin, siya yung Diyos mo. And then, as a Christian, kailangan matuto tayo na tumanggi kapag ang Panginoon na ang usapan. Depende na lang kung talagang hindi talaga kaya, kailangan ka talaga doon. Kung hindi talaga matutuloy yung gawain nyo, kung wala ka, so pumunta ka. Mag-pray ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sapagkat kinakailangan. Ito pong divine purpose na sinasabi, ito yung mga bagay na ipinakabatid sa atin ng Diyos, yung mga bagay na nasa kanyang salita. Dahil yung mga bagay na hindi natin maintindihan, ano ba itong sinasabi dito, so ang Panginoon po ang magre-reveal sa atin kung ano yung ibig na sabihin at nais yung parating sa buhay natin. Maging mapag-observe tayo. Basta, tandaan po ninyo, basta gagawa kayo para sa Panginoon, mayroong mangyayari. Tandaan nyo yan. Meron kayong gagawin para sa Diyos, para bigyan ninyong parangal ang Panginoon. Gusto niyo unahin ng Panginoon, mayroong mangyayari sa iyo. Natandaan ko po nung ako ay, bagman pa lang ng mga palataya, alam niyo po, magpapapagtay sa kanila, nahulog pa ako. Yung bahay kasi namin may bababa. May sa London, yun eh may parang istapa. Mas bababa ka, kalsada medyo mataas. Alam niyo po, taon po kung dinadaanan yun. Simula grade 1 hanggang grade 6, doon na ako naman, hanggang nag-high-school ako. Hindi po ako nahulog doon. Pero alam niyo po, yung nag-decide ako na, sabi ko susunod ako sa Panginoon, ako'y magpapabaptize. Ako'y susunod, ako'y maglilipot sa Panginoon. Nahulog ako. Gulong ako hanggang kalsada. Hinintuan pa nga ako ng taan na may nakakita sa akin. Sabi sa akin, okay ka lang ba? Natawa-tawa pa. Kasi sa akin nakakita, ang bilis ko daw gumulong. Pero alam niyo po yung pinagtaka ko, kahit isang galos, wala. Kahit tinig ko yung sarili ko kung nabalian ako, nasaktan ako, walang nangyari ko sa akin. Nakapag-advise ko ako na. Ganun po, katindi yung kaaway. Mas na gusto mo lang magseryoso, mas na gusto mo lang i-let go lahat at gusto mo sumunod sa Panginoon, may challenge yan, may mangyayari yan. May mangyayari yan. Pero wag po tayong huminto dahil doon marireveal ang plano ng Diyos sa buhay natin. Number 5, sabi po dito, it prepares you for the return of Christ. So ito din po, yung pagiging spiritual natin ay isang paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Nire-remind din tayo ng Diyos sa kanyang pagbabalik kapag ang spiritual ay malalaman natin
na ang mga nangyayari ay hindi normal, ito'y tanda ng katuparan na nakasaad sa kasulatan. So, marami, di ba? Ngayon lang po natin tingnan yung situation, nagkakaroon ng mga lindol. And then yung una sa Cebu, ngayon sa Mindanao, at yung isa pa, hindi ko matandaan. Sunod-sunod, na lindol po yung nangyayari. And then nakasulat din doon sa Timothy, sabi doon sa pagdating ng mga panahon, ang tao ay magiging mga makasarili, mapanling lang, magiging kahamon sa salatin. So ano po yung nangyayari sa atin? Sa ating bansang Pilipinas, lantaran ng korupsyon. Lantaran. Di po ba? Yung mga lindol, nangyayari, yung mga kapir, nangyayari. Kung matandaan nyo yung mga binasa natin, yung doon nakasulat, pagkakaroon ng mga digmaan, nangyayari na po yung mga digmaan. Nagre-reminds po yan na malapit na ang pagdating ng Panginoon. So, very good. Maging handa nawa tayo sapagkat yan po ay hindi natin kayang pigilan. Sapagkat kahit kailangan mangyari yan, sapagkat yan ay nasasaad sa banal na kasulatan. Kaya napakahalaga na maging aware po tayo. No? Na yung mga nangyayari sa atin, parang hindi normal. Sapagkat palala yung bansa natin Pilipinas. Yung mga corruption, ayan na. Nakasulat yun sa Timothy, magiging kahaman sa salatin, maging mag-aaway-aaway. So ayan po. Yan po ay reminder sa atin ng Panginoon na kapag hindi po tayo maging spiritual dyan, akala natin normal lang na nangyayari yung mga bagay niyo. Pero hindi natin alam, yun po ay nasa plano ng ating Panginoon. Handa ka na ba na harapin ang Panginoon sapagkat darating po ang panahon ng Panginoon ay babalik upang ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay Kanya pupudin. And then sunod, it depends against deception. Ang pagiging spiritual natin ay napakahalaga sapagkat ito ang magbubukas sa ating kaalaman hinggil sa mga gawa ng kaaway. At nang sa gayoy, makaiwas tayo sa mga tukso at iyak na maghahantong sa ating pagkasira. Sa John 10:10 ay sinabi po, buksan po natin yung ating Bible, John chapter 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, tumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap, buhay na masagana at ganap. So dito po sa John, ay makikita natin sabi dito, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw at tumatay at manira. So sino po itong tinutukoy dito? Ito po si Satan. Sapagkat isa po sa mga kalat ni Satan ay ang pagiging isang magnanakaw at mamamatay tao at maninira. So ito po yung aking sinasabi na kapag hindi po tayo naging aware sa mga nangyayari sa buhay natin, si Satanas po ay nanakawin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin ang mula sa Panginoon. Kasi ayaw niya ng isang magandang pamumuhay. Gusto niya masira yung mga Christian, masira yung buhay, magkagulo. Kaya napakahalaga po na alam natin ang mga bagay na kanya pong mga taktika. As a Christian, kailangan labanan natin yung diablo para tuluyan tayo ng layuan at tayo ay makapaglingkod sa Panginoon ng maayos. Una po, it brings thoughtfulness and character. Ito rin ay nagdadala sa atin ng isang buhay na patotoo at magbunga ang pananampalataya. Sa conclusion, sabi ko dito, a Christian without spiritual is like a soldier without armor, vulnerable, powerless, and unprepared. But a
but spiritual Christians is equipped, wise, and victorious. So yun po yung kapag ikaw po ay hindi handa, yun yung kapag yung Christian ay hindi spiritual, anong paglalarawan? Sabi siya, parang tulad siya ng isang sundalo na walang kahit anong dalang armas. Siya ay walang lakas, powerless. No? Ganun po ang kalagayan ng isang hindi spiritual na Christian. Powerless, unprepared, kaya madali siyang mawasak ng kaaway. Madali siyang masira. Alam niyo po ba minsan sa buhay natin, gagawin at gagawin ng diablo, nasirain tayo. Minsan gustong-gusto na natin i-let go yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, na nangaalipin sa atin. Pero napakahirap. Kasi maya-maya, may gagamitin ng diablo, tatawagin ka. Halika pre, enjoy muna tayo dito. Huwag ka nang mag-Bible study. Saka na, ito muna. Di ba? Ganyan po ang gawain ng away. Ay dahil sa tayo ay wala tayong lakas, powerless tayo, unprepared tayo, so ano yung nangyayari? Nagkakaroon ng buwang ang kaaway. Sa application natin, sabi dito, letter A, don't just be a religious, be a spiritual. So magkakaroon tayo yung religyoso. Kasi lagi yung nakandalaban yung ating spiritual. And then next, don't just read the Bible, don't just read the Word, live by Spirit. Dapat ay namumuhay tayo ayon sa banal na Espiritu. Huwag lang natin basahin ang Biblia. So napakaganda na basahin natin ito at mamuhay tayo ayon sa Holy Spirit na gumagabay sa atin. Letter C, don't just attend church, grow in grace and power. So wag lang tayong attend ng church. Kailangan tayong lumago. Kaya tayo nag-attend ng church kasi lalago tayo. Dapat lumalago tayo kasi lagi naman tayong nag-church. Kaya sabi dito, don't just attend church, grow in grace and power. Kailangan tayo ay mag-grow. Lumago tayo sa biyaya ng Diyos at lumakas sa biyaya ng Diyos. So yun po yung napakahalagang dapat natin maintindihan as a Christian upang wag tayo maging biktima palagi ng kaaway. Upang tayo ay makapamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga doon ni James, labanan ninyo para layuan kayo. Ibig sabihin, makakapamuhay tayo ng maayos kung tayo ay laging prepare spiritually. No? Kasi yung ating spiritual, kailangan laging malakas yan. Kailangan laging nag-aapoy upang patuloy natin maintindihan ang ating ginagawa para sa Panginoon. Kasi yung kahinaan, yan yung magdadala sa atin para mapatay yung init natin sa paglilingkod and then maging laruan tayo ni Satan. Kaya minsan, huwag tayong papayag na maging pabalik-balik tayo doon sa mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos. O, kasayuman, mahina tayo. Marahil nadadala tayo ng tukso, natutukso tayo pa, hindi tayo dapat manatili ka. Lumabang ka. As a soldier, bilang sundalo ni Kristo, sabi nga sa kanta, ako ay sundalo ni Kristo, ako ay laging handa, binabaril ko lagi ang kaaway. Diba yung mga kanta ng sa mga bata? Binabaril namin ang kaaway, lalo na yung may sungay. So ano po yung ibig sabihin doon sa kanta? Nilalabanin nila yung kaaway. No? Ano yung pambaril natin kay Satan? Salita ng Diyos. Review pa po yan si Satan in Jesus' name. No? Kapag may magyaya sa inyo sa mga bagay na hindi kalulungkot sa Diyos, in Jesus' name. Ayaw mo dyan. Magagalit ang Panginoon dyan. Hindi ako lalago dyan. Kasi kung hindi natin iiwasan ng mga patulong ni Satan, hindi talaga tayo magugulaw. Ano ba? Parang ganito lang yan. Naresitahan ka ng doktor dahil sa sakit mo.
pero hindi mo naman iniinom, hindi ka rin gagaling. Ganun din sa Panginoon. Hanggat hindi mo nilalabanan yung mga lalamang diablo, kaya sabi ni James, labanan ninyo. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. At ang sabi niya doon, pasakor kayo sa Diyos. Ibig sabihin, lagi tayong spiritually connected sa Panginoon upang malabanan natin yung gawa ng diablo, sapagkat ang diablo sabi sa John 10:10, kaya lamang dumarating ang magnanakaw upang manira, pumatay at magwasak. So yun po yung trabaho ni Satan sa buhay ng tao. Pag nakawa ng tao, ano yung minanakaw ng diablo sa tao? Yung kanyang buhay spiritual. Ilalayo ka ni Satanas sa plano ng Diyos. Gagawin niyang lahat na ikaw ay malayo sa Panginoon. Hahanapin ng Diyos yung kahinaan mo at kung saan ka mahina, doon kanya titirahin ng titirahin hanggang sa malayo ka sa Panginoon. Hanggang sa mapagod ka lang. Pero sabi ni James, pasakot ka sa Diyos. It means yung buhay mo, ibigay mo sa Diyos. Yung puso at isip mo, ituon mo sa Panginoon. Isentro mo sa Panginoon, sa mga plano ng Diyos. Kaya sabi nga niya doon sa Joshua 9, ano sabi niya doon? 8:9 sabi niya doon, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang matakot, sasamahan kita kahit saan ka pupunta. Ibig sabihin, nandun ang Panginoon nakaalalay sa atin. Kaya, dapat nag-grow tayo spiritually. No? Kasi yung plano ng kaaway, kung hindi siya tumitigil na salangin tayo, huwag din tayong titigil na labanan siya. At malalabanan natin siya kapag spiritually on fire na tayo. Pag on fire ka, malakas yung spiritual, kahit anong bagay sa iyo ni Satan, kahit anong pagsubok mo niya, kapag ikaw ay nakakonect nga sa Panginoon, tayo po ay laging mananagumpay. So sana po ay naiintindihan po natin ang mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito at nawa, hangad ko na naiintindihan natin kung bakit napakahalaga yung buhay ng spiritual sa isang mananampalataya. Tayo po ay manalangin, aming Diyos. Salamat po sa iyong mensahe na iyong inihatid sa amin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa knowledge and wisdom na binigay mo po sa amin. Nawa patuloy po kami maging malakas, matatag, at magawa namin yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin bilang yung anak. Ikaw ang siyang patuloy na mag-motivate sa amin, yung salita, Panginoon, ang maging sandala namin sa mga panlilang kaaway. At nawa ang bawat family namin ay mapuno ng pagmamahalan, pagkakaisa, at puso na nagdidisal na mas lalo pa ang maglingkuran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nadako sa atin pong pagkakaloob sa Panginoon. And then pagkatapos po natin magkaloob ay dadako rin po tayo sa atin pong Lord Supper. So may inihanda po bang masasama po? Sige ba, kung wala, ay awitin po natin yung give thanks, sabay-sabay. Give thanks, releasing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He is on, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po ay manalangin ng Diyos. Sa muli kami po ay nagpapasalamat sa kaloob ng iyong mga anak na patuloy
patuloy na nagiging bahagi ng iyong gawain. Lubos mo silang pagpalain, Panginoon, bigyan ng kalakasan sa kanilang paghahanap buhay, upang patuloy na matamasa nila ang buhay ng masagana na iyong pinagpapala, Panginoon. At Lord, ayon po sa mga nakayanan ng iyong mga Panginoon, bless mo ito. Na ito'y magan sa iyong gawain, Panginoon. Maging kasangkapan ang mga kaloob na ito sa pagpapalago sa pag-support, Panginoon, na iyong mga lingkod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, dadako po tayo sa atin po Lord Supper na atin po ginagawa tuwing second Sunday. Bago po tayo magpatuloy ay atin po munang basahin atin po munang basahin itong nasa 1 Corinthians chapter 11, 23 hanggang 30. At atin pong intindihin mabuti ang atin pong gagawin. Una, ito po ay sagrado. At ito po ay hindi lamang ginagawa natin para lang gawin ng isang church. Ito po ay ginagawa natin para sariwain ang ginawa ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. At may mga tuntunin po tayong ditong dapat sundin kung ano ang dapat natin gawin at kung ano yung karapat-dapat, kung sino yung karapat-dapat na tumanggap dito sa banal na hapunan ng Panginoon. So, dito po sa atin, sa San Pascual Mission Baptist Church bilang inyong pastor ay hindi po namin pinapayagan na mag-take. Una, yung hindi pa nababautismuhan at hindi pa malinaw sa kanya kung ano yung pagliligtas ng Panginoon at kung ano itong ginagawa. Pangalawa ay yung kung ikaw ay may bukod, galit, sama ng loob at alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat sa pagtanggap ng banal na hapunan, ay mas mabuti na aralin mo muna yung iyong sarili, yung puso mo, kung karapat-dapat ka sa pagtanggap sa banal na hapunan. At narito po ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng unawa kung ano yung ating dapat gawin. Babasahin ko po muna ito at pakinggan nyo na lamang po mabuti. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya ay pagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso. At sinabi, ito ang aking katawan ay ihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Galing din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong. Sa sarong ito ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan
kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namamatay na. So dito po ay malinaw na ating pong binasa. Ito po ay magpapahayag at pagbibigay alaala sa ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi po ng Bible, nararapat muna na siya sa natin ang ating sarili kung tayo ay nararapat sa pagdanggap ng banal na hapunan sapagkat ang kumakain at umiinom ng dugo ng hindi na nararapat ay tumatanggap ng hatol. At minsan ito po ay nagdudulot ng mga sakit. Sabi doon ay yan ang dahilan kung bakit masakitin at marami sa inyo at may ilang namatay na. So, kaya ito po ay sagrado, ito po ay biblical, ito po ay inuutos, at ito po ay karapat-dapat ang magpartake po nito. Kaya ang Biblia po ay nagpapaliwanag sa atin at nawa naintindihan po natin. So, sige po, atin pong buksan yung atin pong and then, tayo po ay una po dito, una muna para hindi po tayo sabay-sabay. Sige po, kuha na po tayo. Pagkatapos po dito na naman po sa kabila. So, okay na po ba lahat? Pero kung kayo po ay na-baptist muna, kahit sa anong church, pwede po kayong magpartake. No? Ang hindi lamang po pinapayagan ay yung hindi pa siya na-baptize, hindi pa malinaw sa kanya yung kaligtasan na ibigay ng Panginoon. Higit sa lahat ay yung puso po natin ay talagang nararapat. So sige po, tayo pong lahat ay tumayo at itaas po natin ang tinabay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ay pinagkanulo ay tumampot ng tinabay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Hawakan po natin ang saraw. Gayun din naman, matapos maghapunan ay nawakan niya ang saraw at sinabi, ang saraw nito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iniinumin ninyo ito, gawin ninyo itong bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin yun. Kayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming pong salamat sa amin pong magpartake. Nawa po ay hindi po kami nagpartake ng kahatulan, kundi nagpartake po kami ng biyaya. Ginagawa po namin dito, Panginoon, bilang pag-alala sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, sa iyong pagliligtas sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat at ikaw ay patuloy na nagsakripisyo. Narito po, bilang pag-alala po ng iyong mga ginawa, kami po ay nagkakaisa, nagkakasundo, Panginoon, sa ganitong gawain na kami ay nagpapartik para sa iyong kaluwalhatian. Maraming pong salamat
nawa ay maging karapat-dapat po ang bawat isa. Patawarin mo po kami sa lahat ng nagawa namin kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Nawa ay loobin mo, Panginoon, na ang pagparinig namin ito ay blessing sa amin at sa lahat ng pamilya, Panginoon. Nawa ay patuloy na mangyari ang iyong kalooban sa bawat Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Lahat po ba'y nakakuha yung ating mga young people doon? Baka hindi nakapag-parting. May hindi ka nakapag-parting doon. Para hindi maiwan yung iba sa sunod, pag tayo pakitawag ko lang sila. Kasi Madala. para makasama din natin sila. So ayun po, tama na po tayo sa ating announcement. Ano ako? Sige. Leo. So, Eh, pa rin? Kami ha? No, punta kami dito. Steady. Kaya pwede tumakbo po sa ating pangwakas na awitin. Awitin po natin ang standing on the cross. Standing on the promises of Christ, my King, ready, say. Standing on the promises of Christ, my King, true eternal ages there is praise and sweet. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. Bring the holy swords of love and fear and stay. By the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present cleansing in the path for me. Standing in the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Confident eternally my last strong form. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God.
So para po sa ating announcement, yung ating pong prayer meeting ay nagpapatuloy, pati po yung ating home Bible study and recitation, tuloy-tuloy pa rin po. So sa Sabado po ay doon tayo sa Paderagaw family. So available po ba? Okay. So sige, kung sino po yung gustong sumama, ay doon po tayo sa kanila sa Saturday. And then, next po, sa sunod pong Sabado ay sa Family Garcia naman tayo kung available po sa inyo, ma'am, sa next. Doon po tayo. Kung hindi naman po ay message na lang po kayo sa akin. So, sige. So, bago po tayo at yung sa ating altar decor pala, sino po yung naka-assign? Sayang, salamat po sa Libaya Senior and Family. Sila po yung naka-assign ngayon. And then, ang sa next naman po ay Paderagaw Family. So, salamat sa Panginoon. So, bago po tayo mag-closing prayer, ay atin po muna magtakan at batiin si Ma'am ng happy birthday sapagkat siya po ay nagkakaroon ngayon. Ma'am, kami po kasama ng SPCBC Family ay mabati po sa inyo ng maligayang kaarawan at nawa ay marami pang birthday namin yung maranasan sa buhay kasama ng pamilya. So sige po, awitan po natin si Ma'am at batiin na rin po natin. Kamayan po natin at batiin. So sige po, sama-sama po tayong mawit. Happy birthday to you, Rizeng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayun. Happy birthday po at sa last Sunday na lang po namin kayo pag-pray kasama po yung lahat ng nag-celebrate. Sa susunod po, si Brother Marlon sa 19. And then, ang inyo pong pastor ay sa 21. Ang dami pa lang nag-birthday ng October. So, ayan. So, ayan, nawa ay maging masaya po tayo sa dagdag na kaarawan ng Panginoon sa ating buhay. So, sige po, tayo po tumayo at tayo po ay manalangin. Sa bali po ginawan ko, may nagpapasalamat sa natapos po ng gawain. Salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa iyong patuloy na pagliligtas at pag-iingat sa bawat isa. Dalangin po, Panginoon, na kami iyong palakasin, patatagin, Panginoon, upang kami patuloy na pagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. At patuloy po namin magawa ang kalooban mo sa aming buhay. Even Lord, yung aming mga kapatiran, hindi po namin kasama sa araw na ito, dalangin namin na sila patuloy mo ingatan din, patuloy mo palakasin ko ng buhay spiritual at susunod na gawain tulad nito, Panginoon, sila po ay aming mga kasama. Ingatan mo po ang bawat isa sa ating pong pag-iway malay, ay marating po ang bawat isa ng maayos at tigtas sa aming matahanan at talagang kapayapaan at kagalaman ng mga mula po sa inyo. Ito po ang sama dalangin in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, God bless po sa bawat isa. Pagpalangin po tayo ng ating Panginoon. Amlon Vlog TV. Like, share, subscribe, and comment. Alam nyo na ha.